Hi mga kapasta. Sana mapansin po itong kwentong gusto kong i-share sa inyo. Bali itong kwento ko ngayong araw ay kwento lang din naman sa amin ni Papa. Matagal ko na sanang balak isubmit dito pero ngayon lang nagkaroon ng oras para maisulat itong kwento. Noong kabataan nila Papa, nakatira sila sa may parting daet sa Bicol. Medyo may kaya sila Papa noon, teacher kasi si Lola. Habang si Lolo naman ay may babuyan na nagsusupply sa malaking bahagi ng Bicol. Hanggang ngayon po nag-ooperate pa rin yung babuyan na yon. Hati-hati sa negosyo sila Papa at mga kapatid niya. Tuwing fiesta sa daet, lagi raw naghahanda ng napakaraming pagkain si Lolo. Kakatay siya ng 5 baboy at ihahanda yun lahat para sa mga taong makikifiesta sa bahay nila. Sa dami ng pagkain, halos hindi raw maubusan ng bisita yung bahay nila tuwing fiesta. Sabi sa akin ni Papa, yun lang daw kasi ang pagkakataon ni Lolo para ipagyabang ang negosyo niya. Pero si Lolo daw takot sa mga aswang. Dati na raw kasi itong may experience kung saan muntik na siyang mabiktima ng isang aswang. Kaya naman iwas na iwas ito sa mga kaduda-dudang tao. Sa loob ng kwarto nila Lolo, may buntot pagi raw doon na tinatago ni Lolo kung sakaling sugurin yung bahay nila ng isang aswang. Dahil nga sa pagiging paranoid ni Lolo sa mga aswang, bumili raw ito ng langis sa isang mangkukulam na kayang lumason ng isang aswang. Nagkakahalaga raw ng 2,000 yung isang bote ng langis na ipapatak sa bawat kaldero ng ulam na niluluto. Magbibigay raw yun ng matinding sakit sa tiyan ng aswang na makakakain nito. Yun nga po ang nangyari. 16 years old raw noon si Papa. Fiesta. Tulad ng dati ay halos mapuno ang buong bahay nila ng bisita. Lahat gustong makatikim ng luto ni Lola na nakahain sa isang napakahabang lamesa. Mga 3:00 ng hapon, nagiinuman na raw noon sila Lolo kasama yung ibang kabarkada niya nang magkagulo sa loob ng bahay. May nag-collapse na isang matandang lalaki matapos niyang makain yung lutong adobo. Si Lolo ang unang rumisponde doon sa nakahigang matanda. Nang paupuin niya ito sa monoblock chair, nakita niya na bumubula yung bibig ng matanda. Unang ginawa ni Lolo ay nagtanong siya doon sa mga tao kung may nakakakilala ba sa matanda. Pero walang sumagot. Sunod ay inalalayan niya yung matanda papunta sa kusina. Doon na sinabi ni Lolo sa matanda na alam niyang isa itong aswang. Pinakita ni Lolo yung langis na nilagay niya sa pagkain at parang natakot daw yung matanda. Sabi ni Lolo doon sa matanda, ipapahatid niya raw yung matanda sa may sentro. Siya na raw ang bahala sa sarili niya. Papalampasin niya ang matanda at hindi ito papatayin o anuman. Pero kung sakaling bumalik daw ito at maghiganti sa kanila, hindi raw siya magdadalawang isip na patayin ito. Pagkasabi noon ay ipinakita ni Lolo ang buntot pagi niyang matagal nang nakatago sa ibaba ng kama nilang mag-asawa. Hinatid ng mga tauhan ni Lolo yung matanda sa may sentro ng bayan. Nagsusuka pa raw ito sa gilid ng daan pero kalaunan ay naglakad na rin papunta doon sa kabundukan. Sabi sa amin ni Papa, hindi na raw bumalik pang muli yung aswang na yon sa bahay nila. Malamang ay dahil natakot na raw sa mga banta ni Lolo. Hanggang sa lumaki raw si Papa at nag-asawa, yun lang ang tanging aswang na nalaso nung espesyal na langis na nilalagay nila sa ulam. Malamang nasabihan ng matanda yung iba niyang kasama na ang handa sa bahay nila Lolo ay may nakahalong lason sa mga tulad nilang nilalang. Sabi ni Papa,
Yung buntot pagi raw na pag-aari ni Lolo ay hindi na nila nahanap kung saan nakatago. Kahit yung langis na inilalagay sa ulam ay hindi rin nila alam kung sinong albularyo ang may gawa. Pero kahit ganoon, taon-taon pa rin nagsiselebrate ang pamilya namin ng kapiestahan. Iniisip na lang namin na siguro naman sa panahon natin ngayon, wala ng mga ganoong klaseng nilalang. Hello mga kapasta. Sana masiyahan po kayo sa story na isha-share ko ngayong araw. Emerson po ang pangalan ko. Madalas, Ems lang ang tawag sa akin ng mga tao. Delivery rider po ako ng isang water refilling station dito sa amin. 5 years ko na rin po itong trabaho at masaya naman ako dito kahit hindi ganoon kataas ang nakukuha kong sahod. Kaming magkakapatid ay sobrang mahilig sa balot. Halos gabi-gabi kami kung bumili nito doon sa nakabike na lalaki. Kilala niya na nga kami. Kahit wala kami sa labas, ay siya mismo ang pumapasok sa bahay para lang pagbilhan kami ng balot. Kahit yung aso namin hindi na tumatahol kapag pumapasok siya sa dalas ng pagkakataon na nakikita siya nito. Nito lang 2022, isang gabi ay lumiban si Manong sa pagtitinda ng kanyang balot. Akala namin may sakit lang o kaya may pinagkakaabalahan. Sabi nung isang kapatid ko, sigurado raw na mga ilang araw lang babalik din yun si Manong. Pero hindi na talaga siya bumalik. Na-excite kami nung isang gabi ng January nang marinig na may nagtatawag na naman ng balot sa labas. Paunahan kami magkakapatid na makalabas sa bahay. Siyempre, na-miss namin si Manong. Pero nang nasa kalsada na kami, iba yung bumungad sa amin. Hindi na siya yung dating tindero. Mas bata na. Iba na rin yung bike na gamit niya. Nang nasa tapat na ng bahay namin yung magbabalot, nginitian niya kami. Ang putla ng itsura niya, tapos sobrang payat. Nabulong nga sa akin ng kapatid ko. Baka may sakit na kung ano yung magbabalot na yon. Habang binibigyan niya kami ng mga tinda niya, hindi mapakali yung aso namin sa bahay. Umaalalong ito doon sa tindero ng balot. Nagtaka nga kaming magkakapatid kasi bakit gagawin yun ng aso namin? Mga 1 week ang nagdaan. Narinig ko sa ilang kapitbahay na kahit daw yung mga aso nila ay umaalulong din oras na dumaan yung magbabalot. Parang natatakot din yung mga aso. Masarap naman yung tinda niya. Pero kapag kumakain kami, parang may kakaiba doon sa tindero. Creepy yung ngiti niya. Nang dumalaw sa amin si auntie, napag-usapan namin yung tungkol sa magbabalot at yung pag-alulong ng mga aso namin kapag dumadaan siya. Natigilan si auntie. Tapos sabi niya na sa susunod daw ay huwag na huwag kaming bibili doon sa tinderong yon. Nagtaka kami. Tinanong namin kung bakit. Sabi ni auntie, sa probinsya raw nila, kapag inaalulungan ng aso ang kung sino mang dumaraan, ibig sabihin daw nito ay hindi normal na tao yung dumaan. Maaaring isa itong maligno, aswang, o kaya mangkukulam na nagpapanggap na isang tao. Malakas daw kasi ang pang-amoy ng mga aso at parang nakikilala nila kung mapapagkatiwalaan ang isang tao o hindi. Yun nga po, simula nun, natakot na rin kaming magkakapatid sa sinabi ni auntie. Hanggang ngayon, dumadaan pa rin sa amin yung magbabalot na yon. Umaalulong pa rin ang mga aso. Ang ginagawa po namin, nagsasara talaga kami ng mga pinto at bintana kapag dumaraan yung magbabalot. Imbis na doon sa magbabalot, ang ginagawa ko po ay bumibili na ako ng balot malapit doon sa pinagtatrabahuhan ko bago ako umuwi sa amin. Para masatisfy pa rin yung cravings namin
kahit papaano. Pero hindi na ulit kami bibili doon sa magbabalot na nakabike kahit kailan. Good morning sa mga kapasta natin dyan. Ako po si Reyna. Kasalukuyang cashier ng isang restaurant at isa rin po akong online seller. Doble kayod dahil single mother po ako. Malamang ay marami sa inyo ang hindi maniniwala sa mga bagay na ikikwento ko po ngayon. May ilan na rin akong kaibigan na nasabihan ito, pero maging sila ayaw maniwala na totoo po ito. Well, wala na rin akong pakialam kung lahat ng makinig nito ay isipin na imbento ko lang lahat ito. Gusto ko lang sanang mag-share dito sa channel dahil simula nang matuklasan ko ito ay naging fan na ako. Talagang araw-araw akong nakikinig sa lahat ng uploads nyo. Weird ang lola ko. Simula nang magkaisip ako, napansin ko na hindi siya tulad ng ibang matanda na kakilala ko. Lagi siyang nasa loob ng bahay. Nakatago sa madilim niyang kwarto. Makikita ko lang siya sa labas kapag gumabi na. Akala ko nung una, sakitin lang si Lola. Kasi ganoon yung mga nakikita ko sa palabas. Nagkukulong sa kwarto ang mga taong may malubhang sakit. Pero mabait si Lola kapag dumadalaw nga ako sa loob ng kwarto niya. Lagi niya akong kinikwentuhan ng mga story galing sa Bible. Halos nakabisado ko na nga ang lahat ng story sa Old Testament. Kahit hindi pa ako marunong magbasa dahil kay Lola. Ang ayaw ko lang kapag dumadalaw ako sa kanya ay ang amoy ng kwarto niya. Parang laging may nabubulok na bagay sa loob nito. Kapag tanghalian o hapunan, hindi sumasabay sa amin si Lola. Kapag karne ang ulam namin, maglalagay si Mama ng ulam sa plato. Ulam lang. Tapos ipapasok niya yon sa kwarto ni Lola. Kapag gulay, hindi talaga kumakain si Lola. Natanong ko nga minsan kung bakit hindi kumakain ng kanin o gulay si Lola. Pero sabi ni Mama, ganoon daw talaga mga matatanda. One time, lumabas ako ng kwarto hating gabi. Naiihi na kasi ako. Pagkatapos kong lumabas sa kwarto, dumiretso ako sa kusina para umihi. Nagulat ako kasi may sisiw daw na tumutuka ng mga tirang kanin sa lababo. Medyo kinabahan ako kasi napansin ko na pula yung mata ng sisiw. Nang makita ako ng sisiw, bumaba ito sa sahig. Naglakad papunta doon sa kwarto ni Lola. Siyempre, ako naman na medyo tsismosa. Kahit nung bata pa, sinundan ko yung sisiw. Binuksan ko yung pinto ng kwarto. Kitang-kita ko kung paanong pumasok sa bibig ni Lola yung sisiw. Simula po noon, iba na ang naging tingin ko kay Lola. Alam ko hindi siya tulad ng mga normal na matatanda sa lugar namin. 17 years old ako. Second year college nang mamatay si Lola. Yun na rin ang pagkakataon kung kailan sinabi sa akin ni Mama na isang aswang si Lola. Ganito raw po ang nangyari. Noong panahon daw, 3 years old pa lang noon si Mama habang 29 na si Lola. Umattend ng fiestahan si Lola sa kabilang bayan. Hindi niya kilala yung may-ari ng bahay pero ganoon naman talaga ang fiesta sa amin. Kung saan maimbitahan, doon ka kakain. Kung ano-ano lang daw ang nakain ni Lola. Nung makauwi siya, nawalan daw siya ng malay ng halos 2 araw. Isang albularyo ang tumingin noon kay Lola at saka lang nila nalaman na may nakain si Lola na naging dahilan kung bakit unti-unti nang nagiging isang aswang ang kanyang katawan. Nang mamatay si Lola, pinili niya na huwag nang ipasa yung sisiw sa katawan niya para maputol na ang lahi sa kanya.
kahit aswang po si Lola. Kapag naaalala ko siya, ang madalas na pumapasok sa utak ko ay ang mga kwento niya patungkol sa Bible. Alam ko kahit ano pang klaseng nilalang si Lola noong panahon niya, hindi siya isang masamang tao. Hanggang ngayon, namimiss ko pa rin po siya. Hello mga kapasta, Kislap po ang pangalan ko. Medyo unique po ang pangalan ko kasi lolo ko ang nagbigay niyan sa akin. Nakita niya raw kasi akong kumislap noong ipinanganak ako, kaya yan po. Anyway, ang kwento ko ay tungkol sa nangyari sa amin dito sa boarding house. Nito lang taon, college student po ako. Tumutuloy dito sa isang boarding house malapit sa school na pinapasukan ko. 2 palapag yung boarding house namin. Sa itaas ay ang mga kwarto ng babae, samantalang sa ground floor ay kwarto ng mga lalaki, kusina at maliit na sala. Siyempre, isa sa mga rules na pinagbabawal sa aming mga lalaki na makapunta doon sa itaas kasi baka kung ano raw ang gawin namin doon. Noong March, may pumasok na bagong boarder. Estudyante rin siya sa kolehiyo. Pedro ang pangalan niya. Taga-probinsya na lumipat dito upang makapagtapos. Nawirduhan kami sa kanya kasi hindi siya lumalabas ng kwarto. Para siyang loner na ayaw makipagkwentuhan sa aming mga kasama niya sa boarding house. Sabi nga nung iba sa amin, baka raw introvert. Naintindihan naman namin kung ganun. Sa mga sumunod na araw, kumalat sa buong bahay ang masangsang na amoy ng kung anong patay na hayop. Sabi ng landlord namin, baka raw mga daga na namatay sa kisame or kung saang sulok ng boarding house. Nagkaroon kami ng general cleaning. Nahalughog na namin yung buong bahay pero wala kaming nakitang patay na daga. Saan nagmumula yung amoy? Tanong nung ilan naming kasama. Dumaan ulit ang mga linggo at naging usap-usapan sa aming magkakasama ang tungkol kay Pedro. Kasi marami ang nakakita sa kanya na lumalabas sa gabi kahit tapos na yung curfew. Anong ginagawa niya sa labas? At saan siya dumaraan? Mataas yung gate namin sa labas, halos 10 feet din at kahit pa magaling kang umakyat ng gate, mahihirapan ka pa rin na tawirin yun. Dahil sa mga spikes sa itaas nito. So saan dumaan si Pedro? Ako, yung nakadiscover sa mga bagay na tinatago niya. Mga 9:00 ng gabi, nakatambay kami sa may sala. Nag-aaral habang nagpapatugtog ng music sa speaker. Litaw na naman yung masangsang na amoy na halos linggo-linggo namin pinagtsatsagaan. Dumating yung landlord, tinawag niya ako. Sabi niya, puntahan ko raw si Pedro sa kwarto niya. May naghahanap raw dito na kaklase. Agad naman akong pumunta doon sa kwarto ni Pedro. Nasa dulo yun ng bahay, malapit sa kusina. Kakatok sana ako nang makita ko na medyo nakabukas yung pinto. Nalimutan ni Pedro na ilak yung kwarto niya. Gumana yung pagiging ususero ko. Imbis na kumatok, naisip ko na gulatin siya at papasok ako nang hindi niya nalalaman. Tinulak ko yung pinto. Sumalubong sa akin ang pinakamabahong bagay na naamoy ko sa buong buhay ko. Doon ko nakita si Pedro. Nasa sahig, nakayuko. Kinakain yung patay na pusa na hawak-hawak niya. Una, hindi ko pa naiintindihan yung nakita ko. Saka ako sumigaw ng sobrang lakas. Lumabas agad ako sa kwarto ni Pedro. Pagbalik ko doon sa landlord namin, sinabi ko sa kanya yung nakita ko. Doon pala galing lahat ng amoy na bumalot sa buong boarding house. Bago pa kami makabalik sa kwarto ni Pedro, narinig namin ang nabasag na bintana. Pagpasok namin, wala na si Pedro. Nakalabas na siya sa bintana.
Naiwan lahat ng gamit niya doon sa kwarto. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ba si Pedro. May mga nagsasabing aswang daw o baka naman manananggal. Hindi na namin alam. Wala din siyang naiwang ebidensya at natuklasan din namin na lahat ng identification niya ay peke. Ibig sabihin, hindi Pedro ang totoong pangalan niya. Sa ngayon, may bago ng border doon sa kwartong ginamit ni Pedro. Hindi na lang namin kinuwento sa kanya yung nangyari kasi baka matakot siya. Ako naman, medyo kinakabahan ako kasi baka dumating ang oras na maisipan ni Pedro na balikan kami. Huwag naman, sana. Ako po si Rory. Gusto ko lang sana magkwento ng isang bagay na nangyari sa akin noong kabataan ko. Bago ang lahat, gusto ko lang sabihin na matagal na akong fan ng channel nyo. Noong 13 ako, nakatira kami sa Samar. Doon isinilang ang kapatid kong sunod sa akin, si Michelle. Halos lahat ng alaala ko sa pagkabata ay doon sa lugar na yon. Mga kaibigan na lagi kong kalaro. Mga kapitbahay na laging galit sa aming magkakaibigan kasi pasaway kami at mahilig kaming umakyat ng mga bunga ng puno sa bakuran. Sa katunayan po niyan, 2 beses na pabarangay si Mama dahil sa kakulitan ko. Yung tinitirahan naming bahay ay katamtaman lang ang laki. Konkreto siya at yero ang bubong. Napapaligiran kami ng napakaraming mga halaman na tanim ni Mama. Sa dami ng tanim niyang gulay, madalas ay sa kanya bumibili yung ibang kapitbahay namin ng pang-ulam nila sa araw-araw. 2 metro mula sa kusina ng bahay, matatagpuan yung banyo namin. May kakaibang superstition si Mama tungkol sa banyo na dapat daw hiwalay ito sa bahay. Ang problema ko noon, matatakotin ako. Kaya kapag gabi na, kahit natatain na talaga ako, ay hindi ako pumupunta sa banyo namin. Wala ring ilaw sa loob at ang pinakadahilan siguro kung bakit takot ako doon ay dahil may nuno sa punso sa likod ng banyo namin. Malaki yung punso. Halos 3 feet din yung taas niya. Kaming buong pamilya ay naniniwalang may mga duwendeng naninirahan doon sa nuno sa punsong yon. Sa dami ba naman ng bagay na nangyayari sa loob ng bahay namin, alam namin na walang ibang eksplanasyon doon kundi ang mga maliliit na nilalang na yon. Una, madalas kaming mawala ng mga gamit sa bahay. Pera, alahas, laruan. Akala ni Mama may magnanakaw sa amin pero kahit yung mga bagay na nasa loob ng baul niya na nakakandado ay nawawala pa rin. Si Papa laging nawawala ng pera sa wallet. Kahit naka-chain yon sa bewang niya lagi. Dumating sa puntong may naririnig na kaming mga boses na nag-uusap-usap sa may bakura ng bahay. Maliliit yung boses. Matinis yung mga tawa. Sabi nga ng mga kapitbahay namin, talagang duwende raw yung nakatira sa punso namin sa likod ng banyo. Nang lumaon, hindi na namin kinaya yung perwisyo na ginagawa ng mga duwende sa bahay namin. Kaya nagpasya si Papa na tumawag ng albularyo. Sinabi namin doon sa albularyo na ang gusto sana naming mangyari ay mapaalis yung mga duwende doon sa punso na nasa likod ng banyo. Unang ginawa niya ay naghanap siya ng maliit na boteng lalagyan. Nilinis namin yung bote. Saka siya dinasala ng albularyo. Sunod na ginawa ng albularyo ay naglagay siya ng maliit na tsokolate sa loob. Yun daw kasi ang paboritong pagkain ng mga duwende.
Ipinatong niya yon sa pader ng banyo. Tapos pinahiran niya ng langis yung labi ng bote. Yun naman daw ang magsisilbing seal ng bote sa oras na makapasok yung duwende na gusto niyang hulihin. Iniwan namin yung bote doon buong magdamag. Kinabukasan, 6:00 ng umaga. Nasa bahay na namin yung albularyo. Sama-sama kaming pumunta doon sa bote. Agad niya yung kinuha, tapos pinakita sa amin ang laman. Totoo nga po, may mga maliliit na bagay na nasa loob ng bote. Para silang mga taong kasing liit lang ng langgam. Agad na tinakpan ng albularyo yung bote at sinabi sa amin na sirain na raw namin yung punso upang wala ng ibang bahay na mabalikan yung mga duwende. Ginawa naman yun ni Papa. Pinatag namin yung dating 3 feet na punso. Pagkatapos namin gawin yun, sabi ng albularyo, papakawalan niya rin naman daw kasi yung mga duwende. Kapag nakita nila na wala na silang bahay dito sa likod ng banyo, sigurado raw nalilipat na ang mga ito sa mas tahimik na lugar. Matapos nga po ang lahat ng yon, bumuti yung kalagayan namin sa bahay. Halos wala nang ang bagay na nawawala sa amin, pera man o alahas. Pati yung mga boses at tawanan, talagang nawala na rin. Sabi ng albularyo sa amin, maswerte nga raw kami kasi mga puting duwende yung nanirahan malapit sa amin. Mga mapaglarong nilalang lang daw yun. Pero kung itim na duwende raw, ibang usapan na. Lumipat din naman kami ng bahay matapos ang ilang taon. Sabi nga ni Mama sa akin, kung bibili raw ako ng lupa, pumili raw ako ng walang punso sa paligid. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kay ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.